I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Kahapon po, nung nagpunta ang Pangulo dyan sa kahapon, nung pumunta si Pangulong Marcos Jr. dyan po sa Cebu, ay hindi lang pag-inspect sa mga projects niya dyan, pati po ay nilance ang walang gutom program dyan po sa Cebu. Di kayo naloka, ang ganda talaga. Iba talaga ito si Pangulong Marcos Jr. guys, launch ng kahapon ng walang gutom kitchen dyan po sa Cebu. Siyempre kasama ang gabinitis, kasama din po ang ating mga ibang opisyal na sa local government. Sobrang nakaka-overwhelm at nakakatuwa yung programa ng Pangulo. Yan para po sa mga mahihirap, libre ang pagkain. Kita nyo mga yan, yan, lalo na yung mga palaboy-laboy, willing sila kumain doon talaga, as in. Tingnan nyo, hindi nila akalain nakaharap ang Pangulo. Di kayo guys, napakaswerte naman nila nakita mismo ang Pangulo ng Pilipinas. Yan, ilinunsad diyang walang gutom kitchen program para yan sa mga mahihirap. Lahat, mga DDS man o dilaw, pink, lahat, pwede kayo dyan. Mahal kayo ng Pangulo Sabi dito mga kababayan, basahin natin bago natin panoorin. Reaffirming the administration commitment to ensuring that no Filipino goes hungry. President Ferdinand Marcos Jr. leads the launch of the Department of Social Welfare and Development, which is ang DSWD, walang gutom kitchen program in Cebu City on June 22, 2026. Alam din po natin guys, kahit saan lugar sa bansang Pilipinas ay maraming mga mahirap na talagang hindi din kayang pakainin ng mga sarili. Minsan ang iba na nga kumukulo na lang yung kalamnan, hindi kumain maghapon because they have no money to buy some food. So maganda itong ginawa ng Pangulo, not only here in Manila, but I think all over the Philippines, the administration will build another walang gutom kitchen program in the other regions for sure yan, and who knows, maybe the Visayas or the Mindanao mayroon ganun, The President observed, sabi niya, observe the facility, operation, and the distribution of meals to beneficiary in need. The Cebu City walang gutom kitchen is the country's second such a facility following the Pasay City facility, which has served vulnerable communities since its December 2024 launch. Ayan, sa Pasay ang mayroon guys, kaya araw-araw yan, laging may nakapila. Kahit sino po pwedeng tumulong, sa ating mga malalaking tao, mga mayayaman, pwede silang tumulong diyan po sa DSWD, na walang gutom kitchen program. Tumulong kahit sino pwede. Kahit ilan lang yan, at least nakakatulong ka sa kapwa naman mahihirap na palabi-laboy sa lansangan. Na walang gutom kitchen is a comprehensive community service hub that addresses the needs of homeless. Ayan, ang mga homeless individuals and those experience voluntary hunger. It provides free nutritious breakfast and lunch daily to identified beneficiaries, and walk-in clients. Breakfast serving begins 6 a.m. and lunch at 11 a.m. Kompleto yan guys, walang bayad kaya yan, Tingnan nyo ang Pangulo, tingnan natin, ng pamahalaan laban sa gutuman ang ating matutunghayan ang pagbubukas ng walang gutom kitchen dito sa Cebu City. Personal na ikutin at usaliin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama sina Cebu Governor Pamela Paricuatro, Cebu City Mayor Nestor Archival, Department of Social Welfare and Development Secretary Retugan Chalian at Department of Labor and Employment Acting Secretary Francis Tolentino ang pasilidad upang matiyak na maayos, ligtas at handang magatid ng serbisyo ang pasilidad para sa ating mga kababayan. Ako po si Liza Agudo mula sa Radio Television Malacanang at kami po ay inyong napapanood ng live dito sa Facebook pages at YouTube channels ng RTVM at Presidential Communications Office. At upang bigyan po tayo ng mas malawak na diskusyon patungkol sa bagong pasilidad na ito, mga kababayan, kasama ko po ngayon si Sir Carl James Ocobillo, ang Project Development Officer 3 ng DSWD Field Office
dito sa Region 7. Mahing adlaw sa mo, Eliza, at magandang araw sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating live stream sa RTVM at iba pang plataforma na naaabot ng ating programa. Isang makabuluhang talakayan ng ating pagsasaluhan ngayong araw dahil masasaksihan natin ang pagbubukas ng Walang Gutom Kitchen dito sa lungsod ng Cebu. Ang proyektong ito ang kauna-unahang soup kitchen sa Pilipinas na hatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa ating mga kababayang Cebuano, lalong-lalo na ang mga individual at pamilyang nasa lansangan. Bago po ang lahat, Sir CJ, para sa ating mga manonood na ngayon pa lamang narinig itong programang ito, ano nga po ba yung Walang Gutom Kitchen? Ang Walang Gutom Kitchen ay isang inisyatiba ng pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD na naglalayong matugunan ang kagutuman sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pagkain sa mga nangangailangan. Kaugnay ito ng layunin ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na walang Pilipinong magugutom sa panahon ng kanyang panunungkulan. Yan, isa nga po talaga sa mga pangarap ng ating Pangulo sa kanyang termino ay walang nagugutom na Pilipino. Sir, sino-sino po ba yung mga maaaring makinabang dito sa pasilidad? So gaya ng nasabi ko kanina na ito ang first soup kitchen dito sa Pilipinas, ang Walang Gutom Kitchen dito sa Cebu ay pangalawa pa lamang sa bansa at isa itong proyekto ng pamahalaan sa ilalim ng DSWD. Layunin itong tulungan ang mga individual at pamilyang nasa lansangan upang matiyak na sila ay may sapat na pagkain at nutrisyon araw-araw. Kung matatandaan natin, Liza, nitong taon lamang ay binuksan din ng DSWD ang Pag-abot Processing Center dito sa Cebu. Ito ay matatagpuan sa Liloan. Ito ay nagsisilbing pansamantalang tuluyan para sa mga individual at pamilyang nasa lansangan at na-reach out ng ating ahensya sa pamamagitan ng Pag-abot Program habang sila ay inihahanda para sa kanilang reintegrasyon o pagbabalik sa kani-kanilang mga komunidad. Sa kabila ng hangarin natin ng ating pamahalaan, patuloy pa rin nating nakikita ang ilang kababayan na nasa lansangan. Kaya naman itinatag ang Walang Gutom Kitchen na matatagpuan dito sa Pier 4, Ong Kinking Square Unit sa kanto ng Arellano Boulevard at General Maximum Avenue dito sa Cebu City. So madali lamang itong mapuntahan ng ating mga kababayan kung saan maaari silang makakuha ng libreng pagkain. So hindi lamang ang mga individual at pamilyang nasa lansangan, Liza, pati na rin ang iba pang mga sektor na nakakaranas ng gutom na kadalasan ay dahilan ng sa hamon ng kahirapan. So nakikita naman po natin na ngayon ay pinasok ni ni Pangulong Marcos yung kusina nitong Walang Gutom Kitchen. Kumbaga ito yung puso nitong Walang Gutom Kitchen. Sir, makikita po natin na sinusunod ng ating Pangulo itong mga food preparation, ano po yung mga basihan. Sir, ano po ba yung mga naging basihan? Ano po yung basihan sa uri ng pagkain na inahain natin dito sa Walang Gutom Kitchen? So actually, yung Walang Gutom Kitchen ay open siya every day from 6 a.m. to 3 p.m. So bali nagsaserve po ng breakfast at saka lunch ang ating Walang Gutom Kitchen para sa kung sino ang gustong magpunta dito sa ating kusina. So bukod sa nutritional content ng mga inihahandang pagkain, tinitiyak ng ahensya ng DSWD na Walang Gutom Kitchen na ang mga ito ay masustansya at balanse at mahalaga ring malaman ng ating mga kababayan na maingat ang DSWD sa paghahanda ng pagkain sa loob ng pasilidad. So ngayon nakikita na natin ang ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DSWD Secretary Rex Gatchaliano, si Cebu Governor Pamela Baricuatro na sila ang nagbibigay talaga ng mga pagkain sa ating mga beneficiary. Walang Gutom Kitchen. So balikan natin yung tinanong mo kanina, Liza, no, na makikita natin na malinis talaga ang ating kusina, kumpleto ito sa kagamitan at maayos ang pagkakaayos ng mga gamit upang ipakita na binibigyan pansin talaga ng pamahalaan ang kaligtasan ng bawat mamamayang kakain dito. So, maingat din ang ating mga food server sa pagbibigay ng pagkain. Sila ay nakasuot ng apron na red, no? Face mask, di ba? Yung mga food servers natin at hairnet or cap upang matiyak talaga na ang kalinisan at maayos na paghahanda ng pagkain sa loob ng Walang Gutom Kitchen. Siyempre sa ating mga manonood, napapatanong din sila, ano po ba yung ngayong araw? Ano yung mga inihain ngayong araw para sa ating mga beneficiary? So yung sa pagkakaalam ko ngayon, yung mga inihahanda ng ating Walang Gutom Kitchen ay nandyan yung bali, kapag pupunta sila sa Walang Gutom Kitchen, bibigyan kasi sila ng chip. Ang chip ay katumbas ng isang buong full meal, no? Kasama yan ng kanin, ng ulam, ng gulay, ng sabaw, at binibigyan din sila ng prutas at tubig. So, pwede din silang umulit ng pagkuha ng pagkain or ng extra rice, pero sa isang beses lamang. So ngayon, yung menu for today na inihahain ng ating mga bisita para sa ating mga beneficiaryo ng Walang Gutom Kitchen ay pork humba, chop suey, egg drop soup, at prutas na mangga. Yan. Pagdating naman po sir sa mga resources nitong Walang Gutom Kitchen, saan po ba nanggagaling itong mga pagkain na sinaserve sa ating mga beneficiaries? Okay. So ngayon, yung mga resources na pinagkukunan ng ating Walang Gutom Kitchen ay talagang direktang binibili sa ating mga pamilihan.
no, sa mga malalaking merkado dito sa Cebu City. Ngunit nais din nating palakasin ang ugnayan natin sa mga pribadong sektor upang masiguro na walang masasayang na pagkain mula sa mga restaurant, hotels at iba pang establishmento at sa halip ay mapakinabangan ito ng mga taong higit na nangangailangan. So magandang katanungan yan, Liza, dahil ang DSWD ay kilala sa patuloy na pagtulong sa mga nangangailangan. So para sa akin, hindi mahirap ang paghahanda at pamamahagi ng pagkain sapagkat mayroon tayong mga cook at nutritionist dietitians na nakatuon sa pagbuo ng mga sustansya at balancing menu para sa araw-araw na operasyon ng Walang Gutong Kitchen. So sa kasalukuyan, ang pangunahin talagang pinagkukunan ng pagkain ay direktang inaangkat mula sa mga pamilihan. Gayunpaman, gaya ng sinasabi ko kanina, na layunin talaga ng Walang Gutong Kitchen at ng DSWD na makipagtulungan sa mga private sector kung saan maaari silang mag-donate ng mga excess o surplus na food supplies o items basta ito ay alinsunod sa donation guidelines ng programa. So, kailangan talaga nating pinapalakas ang ating ugnayan, no, sa mga pribadong sektor upang masiguro na walang masasayang na mga pagkain. Yan, para naman po sa ating mga Cebuano na nais mag-donate para sa Walang Gutom Kitchen, paano po yung magiging proseso nito? Ano pong klase, ano po pwede nilang i-donate? Ano yung mga hindi nila pwedeng i-donate? So, tamang-tama, no, dahil patuloy ang ating hangarin na magdagdagan pa ang ating mga partners at donors ng Walang Gutong Kitchen upang mas marami pa tayong matulungan at mabigyan ng masustansyang pagkain. So, inaanyayahan po ang publiko na mag-donate sa Walang Gutong Kitchen. Although, talagang paulit-ulit namin sinasabi na kayang-kaya naman po ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD na makapag-provide ng libreng pagkain dito sa Walang Gutong Kitchen. In fact, kinukuha pa natin sa mga pamilihan, no, inaangkat pa natin sa mga pamilihan yung mga ingredients at mga raw materials na ginagamit para sa pagkain. Ngunit iniimbitahan natin ang ating publiko na mag-donate dito sa Walang Gutong Kitchen ng mga ready-to-eat meals or pack meals or mga raw ingredients basta alinsunod ito sa panuntunan ng ating donation guidelines ng Walang Gutom program. Ang pagdating naman po sa, sabi nyo nga po, ayan, hindi lang yung mga kababayan natin nangangailangan ng pagkain, ng mga yung walang gutom ay sinasama niya din yung, di ba, bumibili pa po kayo sa mga local farmers natin. So, nakakatulong din siya sa mga livelihoods ng mga nandito sa Cebu, sa mga kalapit na negosyo ng Cebu. Tama ka dyan, Liza, no? Dahil yun nga, yung sabi ko kanina na ini-engage talaga yung private sector. So now, balik tayo sa ating live stream, no, ng ating Walang Gutong Kitchen na magbisita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ngayon, para nakakasama na niya na nakikihalubilo ang mga benepisyaryo at nakikikain sila, no, kasama ang ating Pangulo. So maraming salamat. Oh, nakita nyo yan, ang Pangulo, walang arte. Yung iba dyan, maarte. Hindi kasama guys si Gobernadora Barcuatro. Yung kumain din si Pangulo, no? Parang nagugutom, ha? Biro mo yun, guys, ha? Sobrang hardworking talaga itong ating mahal na Pangulo. My gosh. Oh, ayan, ha? Kasi bagong bukas po yan, guys, ha? Bagong bukas yung Walang Gutom Kitchen program kahapon dyan sa Cebu sa June 22, 2026. Kaya kung makita ay may naka-uniform na kumakain kasi bagong bukas, kumbaga I think libre po para sa lahat, but syempre the next day siguro talagang para na talaga sa mga mahihirap. Let me clear, guys, doon sa sinabi ng guys ng ni Sir, yung donation na sinasabi, guys, no, galing sa mga ibang restaurant, if ever na talaga magbigay sila, baka naman mamaya gagawin yung fake news yung sinasabi. Yung donation ng pagkain galing sa restaurant, hindi po ang leftover, hindi po yun. Ang ibig sabihin nun po, yung mga natira na hindi naubos buong maghapon doon sa kaldero. Hindi yung leftover sa lamesa, ha? Hindi po yun. Kasi yung sa Pasay kasi, may mga malalaking restaurant na talagang yung hindi naubos sa kaldero, binibigay nila po doon sa Walang Gutom Kitchen program. Diyan, sa Pasay po yan. Pati yung mga kanin na hindi naubos, doon nakalagay sa kaldero. O kaya sa kasirola. Binibigay nila po yun. Baka mamaya, mali na naman yung mga pakalat yung fake news, ha? So, for sure, dyan sa Cebu, guys, ha? Mga DDS or sino man mga anti-Marcos, kumakain din dyan. Lalo yung mga walang-wala, di ba? Okay lang yun kasi para sa lahat yan. Walang exceptional dyan. Oy,
Lahat yan, para sa lahat po yan. Except yung mga mayayaman, no? Yung mga talagang mahihirap na tao talaga. So, siyempre, kailangan mo lang, ayan, nakalagay yun. Nais mo bang tumulong sa yun ang, ibig sabihin, nais mo po tumulong sa pamagitan ng donation. Kahit sino man ng private sector, tumulong eh. Magbibigay ka lang ng 10,000 cash every month. Ay malaking tulong na po yun dahil bumibili po sila sa palengke, niluluto nila. At sikat ang mga chef dyan na nagluluto, guys, ha. Hindi po basta-basta mga chef dyan nagluluto. Yung programa ng Pangulo ay nako, talaga namang nag-boom yan sa buong Pilipinas. Malay mo, sa Mindanao, mayroon. O hindi lang sa Cebu, hindi lang sa Pasay, maraming mahihirap. Marami buong Pilipinas. No, two kinds of people in this world talaga naman, guys. Mahirap at mayaman. See, mga ngiti nila, saya-saya nila. Dapat ganyan ginawa ng mga past admin. Hindi yung puro lang, no? Puro kuda-kuda, puro pagmumura. Yan. Sa mga ibang politician na nagnanakaw. Tingnan nyo yan, no? Tumulong na lang kayo. Tapos yung mga iba dyan na politician, kuda ng kuda sa social media. Paninira sa Pangulong Marcos. Kayo, may nagawa kayo? Wala nga. Siya. Tingnan nyo. Sinong nag-isip niyan? Alangan naman si Digong. Siyempre hindi. Ayan. Saludos sa Marcos admin. Lalo sa Pangulo. Nakakatuwa, di ba, guys? Direktiba ng ating Pangulo wakasan ng kagutuman, kaya nga sumunod ang DSWD at nilunsad natin ang 2 programa sa sangay ng walang gutom. Una, yung walang gutom na food stamp program kung saan nagbibigay tayo ng food subsidy every month sa 750,000 na mga pamilyang nakakaranas ng kagutuman. Ngayon naman, yung pangalawang programa is yung walang gutom soup kitchen. Itong kitchen na to ay nakabukas araw-araw katulad ng nasa Pasay niya na branch para sa ating mga pamilya na nangangailangan ng hot meals or warm meals araw-araw. Itong facility natin magbubukas to operationally starting tomorrow and it will cater to mga pamilya na nakakaranas ng involuntary hunger o yung kagutuman. Bukod sa soup kitchen to, food bank rin siya para sa mga hotels and restaurants or mga partners natin na may sobrang pagkain sa kanilang mga establishmento pero malinis pa. Kesa itapon, ibigay dito para mabigay natin sa ating mga benepisyaryo na mahirap natin mga kababayan na nakakaranas ng involuntary hunger. Malaki pong pasalamat namin sa walang gutom kasi makakain araw-araw ang mga anak namin. Wala pa yan, sa isang araw, kaisa, hindi kadalawa lang, hindi kami makakain na kumpleto kasi mahirap lang po kami. Napasalamat po ako ni Pangulo na may siya dito sa Cebu na makakain ang mga hirap. Kasi kung wala yun, marami po dito na mahihirap na kagaya namin na walang trabaho. Kung hindi, mamasura lang. Kasi walang-wala ako eh. Walang-wala talaga ako. Talaga makakatulong sa amin ito kasi wala na akong trabaho ngayon kasi senior na eh. Mr. President, magpapasalamat po ako sa programa mo niyang na ganito. Kasi malaking tulong ito sa amin. Sa mga kasama kong katulad kong mga walang-wala dito sa Cebu City. Guys, tingnan nyo naman kung gaano ka hands-on ang Pangulong Marcos Jr. Saludos din naman sa DSWD, sa mga staff, sa ahinsan ng gobyerno. Lahat sa mga gabinites, talaga nag-work hard talaga sila. Siyempre, sa magagandang idea ng Pangulo. Wow na wow. Speechless ka din talaga sa galing ng Pangulo. O malay nyo, sa ibang lugar, maglulunsad ng walang gutom program. Kaya abangan po natin yan. At sa ating mga kababayan na pwedeng magbigay, yung mga natira sa kaldero nyo na hindi pa nagalaw, bigay nyo na lang po, no? At malaki po ang naitulong yan. Kung ganito po ang magiging kalakaran ng mga Pilipino, magtutulungan, magkakaisa, ay di malayo po aasinso ang bansa na ito. Lalo na pag ang leader ay napakatalino tulad ng Pangulong Marcos Jr. Mga kababayan, lahat tayo makikinabang. Hindi yung bangayan ng bangayan ng bangayan. Ay naku, ihinto nyo na yan. Ihinto nyo na yan yung mga mga pangarap nyo. Gustong agawin ng Malacanang, naku, tumulong na lang kayo, mag-drop na lang kayong mga pera para makakatulong sa lahat. Di ba? Tangay makakita niyan. Solid talaga. At halos mga yak-yak din ang ating mga kababayan. Nagpasalamat sila
Katulad ni nanay, oh. At least, araw-araw nakakain sila. Mayroon namang stamp yan eh. Sa mga mahihirap na talaga para sa kanila po yan. Afternoon, nandito naman tayo ngayon sa Cebu na ito yung pangalawang pinuntahan natin na feeding program, walang gutom program. Pangalawa ito. At sa itong ganitong klaseng center ay nakakapagpakain tayo ng mga 200. At pwedeng balik-balikan hanggat maubos yung pagkain, pwede silang pabalik-balik dito dahil walang problema. Ang ginagawang sistema, pagpasok dito, i-register sila, nagkakaroon sila ng ID para malaman din namin kung sino yung mga hindi talaga madalas kumain para mabigyan natin ng tulong. So patuloy lang ito, walang gutom program. At marami namang nagpapasalamat kami sa ating mga partner na sa yung Hotel Association, tapos yung mga Restaurant Association na nagbibigay din, nagdo-donate sila ng pagkain para sa ating walang gutom program. Ito yung pangalawa, after this will be Zamboanga. Sa Zamboanga naman natin na ibubuo ito. So patuloy lang ito, lalong-lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. So abangan, tapos patuloy lang kami na tuloy-tuloy na magsusuporta at sana ay mabawasan na yung nagugutom at sana dumating ang araw na wala nang gutom na Pilipino. Yun naman talaga ang aking pangarap para sa atin. At least nasimulaan na natin at itong walang gutom program, lahat ng mga nakikita ninyo, pati pamilya nila, ay maaaring ang pumunta rito at kumain. At tuloy-tuloy namin paparamihin itong ganitong walang gutom center. Okay? Sige, salamat. Thank you. Yan, sa mga private sectors, mga mayayaman, ay nako, hindi nagpapahuli, tumutulong talaga mga yan eh. Sa mga hotels, mga natira nilang pagkain sa kaldero na hindi naubos, no? Binibigyan din nila po yan tulad sa ginagawa nila sa Pasay. O, di ba? At least nakakatulong. Mga donation, konti man lang, maliit, malaking bagay na po yan. Nakakatulong tayo sa ating mga mahihirap na mga Pilipino katulad ko. O, di ba guys? So, maraming salamat, Mr. President. So, yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.